Hi everyone! Welcome back to my coaching vlog. Ako na naman po ang inyong lingkod. This is your coach Jaja Bustos. 7 years na po akong coach ng mga nahihirapang mabuntis. Napaka-exciting po ng topic natin ngayon mga mi dahil ang pag-uusapan po natin sa vlog na ito at ang ituturo ko po sa inyo ay patungkol po sa mga ulam na dapat ninyong lutuin araw-araw para kayo ay mabilis na mabuntis. Alam nyo ba mga mi na ang kinakain natin araw-araw ay napakalaki ng contribution na pwedeng maidulot nito sa inyong katawan? Kaya kapag healthy po ang kinakain natin everyday, of course, magiging healthy din ang katawan po natin. At sa panahon ngayon, pabata ng pabata ang mga kababaihan na nahihirapang mabuntis dahil nga po sila ay sobrang exposed na sa mga fast food at yung mga pagkain na nabibili lang sa tabi-tabi na panandalian lang. Lalo na ang mga kabataan po ngayon at yung mga modern mommies natin ay mahilig na po sila talaga sa mga processed na pagkain. Lalo na po yung mga kababaihan na sobrang busy sa kanilang work at wala na silang oras na magluto. Talagang napapabili na lang po sila sa karinderya at sa mga fast food. At kung ano lang yung available na pwede nilang kainin ay yun na lang po ang kanilang kinakain. Kaya naman pwedeng maging factor ito kaya hindi tayo nakakakuha ng magandang nutrisyon sa ating katawan dahil nabubugbog na po ang ating katawan sa kakakain ng fast food at processed foods. Alam nyo mga mi, napakarami pong ulam ngayon na pwede nating i-prepare na hindi tayo masyadong nahihirapan. Ito po ay perfect para sa mga kababaihan na sobrang busy na sa trabaho at wala nang time magluto. Alam niyo naman mga mi, okay lang naman po na kumain tayo paminsan-minsan ng mga processed na pagkain or fast food. Lalo na kapag emergency or wala talaga tayong choice, okay lang naman yun. Kasi mga mi, kung meron naman tayong time pero mas prefer pa rin natin na kumain ng fast food, yun po ang hindi maganda. Kasi hindi na po nakakakuha ng maayos na nutrisyon ng katawan natin. Lagi na lang po tayong nakaasa sa mga pagkain na nabibili natin sa tabi-tabi. Alam nyo ba mga mi, na sa loob ng 7 years na pagko-coach ko sa mga nahihirapang mabuntis, napapansin ko lang na yung mga babae na nakatira po sa syudad, sila po yung napakahirap talagang matulungan na mabuntis. Kasi nga po yung mga kinakain po ng mga taga-city is more on processed foods na. Lalo na yung mga gulay at prutas, napakamahal po na bilihin yan sa syudad. Pero pag nasa probinsya tayo, mabilis lang tayong makakuha ng mga ganitong pagkain, gulay, prutas. Pero pag nasa city tayo, napakamahal na nito. At mostly, yung nakikita na lang natin sa market na talagang kinakaya ng bulsa natin is karne at mga fast food. So mga mi, itong ituturo ko sa inyong mga ulam at mga menu ay napakadali lang i-prepare mga mi. Kahit na busy kayo ay kayang-kaya nyo po ito. Napaka-healthy. At sisiguraduhin ko sa inyo na kapag ginawa nyo ito sa loob ng 3 buwan ay talagang mabubuntis kayo. Lalo na po kung sasabayan nyo pa ito ng training ko at kapag umiinom pa kayo ng mga pampabuntis ko po na supplement, for sure ako ay mabilis lang pong i-epekto sa inyo ang aking mga supplement kapag ito po ay sinunod ninyo. Etong meal plan na ito mga mi ay hindi na kailangan pa ng kaek-ekan or kaartehan at hindi na po natin kailangang magpapayat ng sobra. Walang bawal-bawal, like bawal ang kanin, ganon. Hindi po, walang ganon dito. Kasi lahat naman ng pagkain ay makakatulong naman yan sa katawan po natin. But kailangan ay may control tayo, lalo na sa mga pagkain na hindi naman kailangan ng katawan natin. Kailangan lang naman natin mga mi ay piliin natin yung mga dapat nating ulamin. Yung mga kailangan lang ng katawan natin. Yung mga hindi naman po kailangan ng katawan natin na pagkain ay huwag natin silang kakainin. Alam nyo ba mga mi na ang breakfast or almusal ang pinaka-importanting meal natin sa isang araw? Dahil yung kinain natin sa morning, ito po yung magsisilbing energy natin sa buong maghapon. Marami po kasi akong naririnig or nalalaman na sinasabi po nila na huwag daw pong kumain ng umagahan kung gusto nating pumayat. Kaso lang po, etong video natin ay nagko-coach kung paano mabuntis. So, hindi po ito pampapayat, kundi pampabuntis. Dito po sa aming training, marami tayong pwedeng kainin sa breakfast na hindi naman po nakakabigat ng katawan. Kumbaga, kinokontrol lang po nito yung
tamang timbang po natin nang sa ganun ay mabilis din tayong mabuntis. Ano-ano nga ba yung pwede natin kainin kapag breakfast? Marami po tayong light meals na pwedeng kainin sa umaga. So, pwede yung 1 bowl of arroz caldo. So, alam naman po natin kung ano yung arroz caldo, 'di ba? Ito po ay yung parang lugaw na hinaluan po ng kaperasong laman po ng manok at pwede rin natin tong haluan ng itlog. Actually, kahit walang manok, as long as may itlog siya, pwede na po itong pang-umagahan po natin. Pwede rin po tayong kumain ng 1 cup of sinangag na kanin and pwede tayong mag-ulam ng pritong isda or tuyo. Pwede rin naman po yung 2 peraso ng nilagang saging na saba o kaya naman ay 2 peraso ng kamote or pwede rin na 2 peraso ng nilagang mais. Pwede rin naman po tayo sa 2 peraso ng nilagang itlog o kaya naman ay 1 cup of rice na may ulam na nilagang itlog. Pwede rin naman pong noodles na hinaluan po ng itlog. Pero yung noodles, control lang po tayo. Wag naman po yung araw-araw ay noodles. Pwede rin po yung sopas. Kahit 1 bowl of sopas lang po. Or alam ko kapag nasa city, meron pong mga nagtitinda sa tabi-tabi na para mga ano sila, yung mga nagtitinda po ng mga champorado, lugaw, sopas. Pwede naman po yun na bumili na lang po kayo doon kung wala kayong time na magluto. Napakadali lang pong i-prepare ng mga pagkain na to. Lalo na po yung nilagang saging na saba at saka yung mais. Hindi na po natin kailangan pa ng sobrang prepare dito kasi laga lang po yun. So napakadali lang siyang i-prepare. Sa merienda naman po, pwede naman tayong kumain ng saging na lakatan o kaya naman ay apple, grapes. Kumbaga i-practice natin na ang mini-merienda natin is more on fruits. Orange, peras, dragon fruit. Napakarami pong prutas na pwede nating i-merienda. Alam ko hindi naman natin kakayanin ito na everyday ay ganito yung kinakain natin. Kaya po ang advice ko sa inyo, at least 3 times a week ay ganito yung gawin nating meal plan. Sa lunch at dinner naman mga napakaraming pagpipilian na pwede nating ulamin. So ito po yung mga listahan ng mga pwede nating ulamin sa lunch at dinner na siguradong makakatulong po ito sa inyong katawan. Bukod sa napakadali niya ng i-prepare ay makakatulong pa ito para magbigay ng nutrisyon sa ating katawan at para makaiwas tayo sa pagkain ng mga fast foods. Mga kung meron kayong mga ballpen at papel, mas maganda kung isulat po ninyo itong mga ituturo ko sa inyong ulam ngayon. Okay, so meron tayong ginisang munggo, ginataang kalabasa na may dilis, adobong sitaw, pritong isda, kahit anong klase ng isda yan mga pwede na. Okay, so steam talbos ng kamote, okra, talong, pwede natin isawsaw yan kung anong gusto nating sawsawan, okay lang yan. Inihaw na isda, sinigang na isda, nilagang baka, sinigang na baboy, gisadong sigarilyas, gatang labong na may saluyot, gisa o gatang talbos ng kalabasa, pwede na po yan. At pwede natin siyang sahugan ng diles. At pwede rin po yung ginataang tambakol kung magaling kayo sa gata, 'di ba? At kung may time pa kayo. Pero kung wala kayong time mga okay lang, marami pa namang choices, don't worry. Kung ayaw naman nating magluto ng ulam, meron tayong Java rice. Pwede rin tayo sa sinigang na hipon, gisadong alugbati na may maliit na hipon, tinolang manok, tinolang halaan or shells, gisadong tahong. Pwede tayo sa lato salad kung meron sa lugar ninyo, pero napakahirap pong hanapin ito. Pero alam nyo, napakaganda ng pagkain na yan or ng lato salad kasi po nakakatulong ito para mabilis kayong mag-fertile. Pero mostly nakikita lang po ito sa mga lugar na malapit sa beach or yung mga malapit sa dagat. So next, meron tayong pinakbet. Ito po, napakadali lang tong i-prepare, yung nilagang talong na may sibuyas at sahugan lang po natin ng pritong isda o kaya naman ay daing. Pwede rin po tayo sa gisadong talbos ng sili at gisadong talbos ng ampalaya na pwede natin haluan ng diles. Alam nyo ba mga na napaka-sustansya po ng diles, pero yung iba ini-small lang to or parang hindi nila pinapansin. Pero sa totoo lang, masustansya po ang pagkain na yan. Pwede rin po tayo sa miswa na may patola, lalo na sa mga babaeng na high blood. At rellenong bangos, ayan, pwede.
Sinigang na bangos, mga mi, pwede rin. Pritong talong or tortang talong, mga mi, pwede rin po yan. Sarsyadong isda, ayan, more on fish naman tayo. Huwag tayong masyadong mag-focus sa kakakain ng karne. And pwede rin tayo sa chop suey. Meron din tayong beef broccoli, pwede rin nating lutuin yan. Gisadong broccoli na merong halong maliliit na hipon or sahog na hipon, gisadong sitaw, gisadong pechay, gisadong sayote, ginisang talbos ng kamote na may sahog na pritong isda, adobong kangkong. Ayan. Marami pa, mga mi. Meron din tayong adobong sitaw. At marami pa tayong pwedeng iulam na napakadali lang i-prepare. It's just that kailangan lang talaga natin ng konting oras para gawin yun. Kasi yung iba, wala na daw silang time magluto. Pero napakadali lang naman pong lutuin ito, lalo na kung kayo lang naman yung kakain. Hayaan nyo po yung mga kasama nyo sa bahay kung mahilig sila sa mga meat. Dahil kayo po ay nahihirapang mabuntis, mag-focus tayo doon sa healthy lifestyle. Yung mga pagkain na wala masyadong halo, wala masyadong rekado, at wala masyadong sarsa. Umiwas din tayo sa mga ulam na masyadong oily at matataba. Kasi number 1 po yan na nakakasira din ng matres. The more na iniiwasan natin yung mga karne at mag-focus tayo sa gulay, isda at prutas, the more na mas napapalakas yung fertility po natin. At advice ko din po sa inyo, mga mi, bawasan or kung kaya nating iwasan, mga mi, huwag tayo talagang mag-focus sa pag-inom ng mga coke at yung pagkakain ng mga delata at yung karne. As much as possible, kung kaya natin siyang iwasan, mas maganda. Pero kung hindi natin kayang biglaan, pwede naman na bawasan natin siya ng pakonte-konte hanggat dumating yung araw na kaya na po natin nang hindi tayo nagkakarne. Pero yung mga anemic na mga babae, kailangan nyo rin po yun ng iron, yung mga karne. But not all the time. Kumbaga, magko-control din tayo. At least 3 times a week na karne, pwede na po. And yung ibang araw, pwede naman natin i-alternate yan sa pagkain ng gulay na nakakatulong para gumanda yung blood cells po natin. So, iwas din po tayo sa lahat ng mga fast foods as much as possible. Kung kaya naman, kung hindi, bawasan lang. Yung mga artificial coffee, hindi naman po maganda sa katawan yan at hindi naman po talaga kailangan ng katawan natin yan. Marami pong kape na gawa sa herbal at gawa sa organic na ingredients. So, as much as possible din, mga mi, wag na natin inumin yung mga kape na nabibili lang sa tindahan. Mas maganda kung organic na coffee lang, yung gawa sa herbal. Alak, sigarilyo, kung kaya naman po, pati yung mister po natin, bawasan po or iwasan hanggat maaari. Okay? At yun nga, yung mga processed foods. Kasi ngayon po, napakarami ng pwedeng mabili ng mga merienda na talagang mapapakain kayo. Dahil sobrang sarap naman talaga na napakahirap talagang iwasan. Pero kung kakayanin yung mga mi, hanggat kayo ay hindi nabubuntis, mas maganda i-practice na natin na umiwas sa processed foods. Ito po ay hindi naman panghabang buhay. Ngayon lang po ito, kung kayo man ngayon ay nakakaranas ng infertility or nahihirapang mabuntis, try nyo po na i-practice itong meal plan na ito. At once na kayo po ay nabuntis at nagkaanak na, pwede nyo naman pong ibalik or balikan yung mga pagkain na hindi nyo nakain ngayon dahil nga temporary kayo ay nagko-conceive or nagtatry pa lang na mabuntis. Kasi ang mga pagkain nandyan lang naman yan. Pwede mo naman yan kainin once na nabuntis ka na or after mong mga anak, 'di ba? Sa ngayon lang po yan, kumbaga temporary lang, itry lang natin na i-practice. Wala naman pong masama kung gagawin po natin dahil ito naman pong mga tinuturo ko ay hindi naman po ninyo ito ikakapahamak. Baka magulat na lang po kayo ay buntis na kayo. Kung sa loob ng 3 buwan, mga mi, ay hindi pa rin po kayo nabubuntis, baka po ay merong diferensya or problema na kailangan nating ayusin sa inyong hormones or sa inyong katawan na hindi na kinakaya ng healthy lifestyle lang. Baka po ito ay kailangan ng gamutin. Kaya kung ikaw ay hindi pa user at hindi pa member ng aking training, baka po kailangan nyo po ng additional support para kayo ay mabuntis. At ako po ay merong mga gamot na pampabuntis na kung sakali pwede nyo pong subukan at pwede nating isabay dito sa mga coaching na tinuturo at sinishare ko po sa inyo. At sana po ay may natutunan kayo sa video na ito.
Sana po ay maging updated kayo sa mga next videos na i-share ko pa sa inyo. I-follow nyo lang po ako sa aking Facebook, TikTok, sa YouTube ko po. I-search nyo lang ang pangalan ko, Coach Jaja Bustos. Thank you so much for watching mga mi.